Sabay sa paghahanda sa mga paliparan sa bansa ng inaasahang pagdagsa ng mga uuwi at magpapasko, tiniyak ng mga otoridad na hindi na mauulit ang malawakang power outage na nakaapekto sa libo-libong pasahero. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pila ng mga pasahero? Well, Julius, asahan na ang mas mahabang pila at siksikang eksena ng mga pasahero dito sa NAIA simula ngayong araw hanggang bago na magpasko. Yan ay para sa unti-unting pagdagsa na nga rito ng mga paalis at parating ng bansa, mapa-domestic man o international flight. Mainit na yakap at halik ang sumasalubong sa mga Pinoy na kauuwi lamang mula sa ibang bansa sa arrival area ng NAIA Terminal 3 kanina. Kabilang sa kanilang pamilya Ojeda mula Singapore na 19 na taon daw hindi nakapagdiwang ng Pasko sa Pinas. Talagang namimiss namin yung Paskong Pinoy. Doon parang lang namin pinipilit namin magkaroon ng Paskong Pinoy. Gathering ng mga Pilipino doon sa Singapore. So dito first time namin makakapiling yung mga pamilya namin mismo. Panay din ang pagkuha ng litrato ng mag-anak na ito nang salubungin ng mga magulang galing Pagadian City. 2 taon din daw kasi mula nang huli sila makabiyahe ng Maynila. Mostly sa mga kapatid ko, OFW sila. So timing na nandito sila ngayon. So masaya na magkasama-sama kami. Kung meron mang mga bagong dating, marami rin ang paalis para sulitin ng holiday sa probinsya. Gaya ni Kevin na pauwi patungong Cagayan de Oro. Hindi muna siya tumanggap ng mga project sa events industry. Minsan lang naman mo makasama yung pamilya mo. So, diba? Pasko is for the family so kunin na natin yung opportunity na yun. Habang ang tubong butuan naman na si Marilyn, masayang napagbigyan ng kanyang amo na makapagbakasyon ng 1 buwan sa probinsya. Ngayon lang po kami bumiyahe para iwas madaming tao. Dati sobrang daming tao. Tapos tagal ka sa pila. Sa tansya ng Manila International Airport Authority o MIAA, aabot sa 8 hanggang 10% ang itataas na bilang ng pasahero ng 4 na terminal ng NAIA ngayong Christmas season. Ibig sabihin, yung dating 120 hanggang 130,000 na average na bilang ng mga pasahero, posibleng umabot ng 145 hanggang 150,000. Nauna na rin pinaghandaan niya ng ahensya katuwang ang mga airline companies. We coordinated na with our airlines, no? Meron na kaming standing agreement na pag ganito mga peak season, i-ensure din nila yung maximum deployment of their people, no? Sa check-in counters, and that they have spare staff naman na who would replace those who will not be able to come to work. Siniguro rin ng MIAA na hindi na mauulit ang nangyari noong Labor Day long weekend kung saan nasa 9,000 pasahero ang apektado matapos ang power outage. Kami naman po ay nagpalit ng aming mga circuit breakers, transformers, relays to make sure that this peak season would not give us any problem as far as our electricity is concerned. Ipinagmalaki rin ng MIAA na mataas ang on-time performance ng mga airlines nito nakalipas na mga buwan. Ibig sabihin, swak daw sa schedule kahit papano ang pagpapalipad at pagpaparating ng mga flights. Julius, ngayong holiday rush na inaasahan, yung mas mabigat na daloy ng traffic sa malaking bahagi ng Metro Manila, payo ng mga otoridad, maglaan daw ng hanggang 5 oras bago ang inyong scheduled flight. Ibig sabihin, mas mainam daw na 3 hours in advance kayo nasa airport terminal kung international ang biyahe, habang 2 oras na mas maaga daw kung domestic naman. Habang yung nilalabing 2 oras, yun yung allotment naman ninyo para sa pagbiyahe patungo ng airport. At dagdag din nila, mas maigi daw na travel light o konti lamang yung bitbitin na bagahe para mas konti lang din daw yung mga aalalahanin. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.